family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel. Usab kita sa atong tulumanon taknas pagtuon. Salamat nga kini nga tulumanon gihugupan sa pagsubaybay sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Pilipinas ug bisan pa sa gawas nga nasod sa tibok nga kalibutan. Ug agig pagbukas magampo kita. Among gipasalamatan o Dios ang gahom sa balang espiritu nga nagahatag og kalampusan ni ining takna sa pagtuon. Ginoo, ako nagaampo sa pinasahi alang sa mga kaigsuunan dinhi sa Pilipinas, labi na gayud ang tuas sa gawas nga nasod nga nagalukop sa tibok naong sayuta. Daghang mga challenges sa ilang kinabuhi nga sila nagpuyo sa langyaw nga dapit. Ubanan mo sila, Ginoo. Liguonon mo sila sa ilang pag-alagad ug hatagan mo sila sa kalinaw sa ilang kasing-kasing ug labaw sa tanan sa relasyon diha kanimo. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo kay kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Magkagalaan ay kalimot sa 2013 sa bulan sa Abril aduna kitay Youth Congress sa Mountain View College. Kamo nga naa sa langyaw nga dapit, pag-andam-andam na kamo, ma-arrange ninyo ang inyong bakasyon ug unya ang mga panginahanglang finansyal. Ug sa ato sa mga listeners nga niya dinhi sa Mindanao, mangandam na kita alang sa mga dakong katiguman sa Mountain View College Youth Congress sa bulan sa Abril 2013. Ana ay pipila ka mga pagpangumusta nga gusto na kong paghimuon. Gusto ako mangumusta nga tukang Jade Phoebe Kaday Palomar nga na sa Doha, Qatar. Jade Phoebe Kaday Palomar. Hinaut unta nga imo kining mahatagan usab og kanunay nga pagtagad niining atong tulumanon. Og maingon wasab kang Jipper og Ana Mirafuentes sa Santa Rosa, California. Hey, nahindumdum ako sa atong mga panahon. Nga ako sa Davao Mission ug kamo naa sa Mirafuentes Academy sa Tagum City. Hinatunta nga mingaon mo sa Tagum City aron makaduaw kamo. Og kang nini Estela El Seth. Nini, thank you very much sa imong support. Thank you, Sab. Nga imong gihatagag pagtagada ang atong taknas pagtuon. Mga kagalaan, mga kaigsuunan, ang atong topiko karon magahisgot may tungod sa panaghigala. Friends forever. Friends forever. Sa imong kinabuhi, aduna ba ikaw higala nga hilabihang kasuod nga pwede nimo huwaran sa imong pagbati sa walay pagpanagana? Aduna ba ikaw higala nga suod nga siya makatipig sa maong problema nga imong gihatag ngadto kaniya nga bisan sa labing sikreto nga mga butang siya masaligan? Higala. Matag usa kanato nagkinahanglan kita og higala. Si Pablo nagahulagway ni ining simanaha sa atong pagtuon. Nga iyang gidaig ang mga taga-Tesalonika sa daghang mga butang. Ug iyang nakita ang mga taga-Tesalonika pinaagi sa establishment sa ilang panaghigala. Og nagapadasig siya taliwala sa daghang mga kalisdanan, mga pagsulay sa kinabuhi, mga pagpanglutos. Si Apostol Pablo naka-establish og usa ka lalong nga bugkos sa panaghigala sa mga tumutuo sa Thessalonica.
iyang gipabantay sila, gipasidanan, nga kung moabot ang dagko nga mga pagsulay, mga pagsaway, mga pagpanglutos, nga sila andam moatubang niini. Ug pinagis pag-ampo tungod kay Pablo na halayo man gikan sa Thessalonica, ang kanunay niyang pag-ampo mao nga unta ang mga taga Thessalonica mabatnan nga ang ilang pagkinabuhi walay buling og ikasaway nga kini bulungtad ngadto sa pagkabalaan. Nga sila makaplagan bisan pa hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Ang panaghigala nga gi-establish ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica, hilabihan kalawom nga kini mulampas pa sa tawhanon nga panaghigala. Dili lamang sosyal nga panaghigala, kung dili espiritual nga panaghigala. Kaya ang espiritual nga panaghigala, kini mutadlas bisan pa sa mga utlanan. Kaya ang gihandom ni Apostol Pablo mo, nga unta sa iyang pagkinabuhi, bisan pa hangtod siyang kamatayon, nakahatag siya og usa makahuluganon nga kinabuhi sa tao. Nga tungod sa influensya nga gihatag ni Apostol Pablo, siya nakahatag og kausaban sa ilang kinabuhi. Sa unang Tesalonica Kapitulo 2, 13 paingon sa 16, gibalik ni Apostol Pablo paghiskot ang iyang nagian nga mga pagpanglutos. Gikan pa sa Philippi, hangtod sa Thessalonica. Og siya milayas ngadto sila ang dapit gigukod pagit siya. Iya kini gibalik mga kaigsunan, kay gusto niya pasantop nga kung ang tumutuo matinud-anon sa pag-alaga diha ni Kristo, di gyud malikayan. Adunay dagha mga pagsulay nga maagyan. Gusto na ko basahon verbatim. Sa page 68 sa Filipino edition, sa Teacher's edition, nagingon din ang atong lesson. Those who follow Christ are going to face opposition, even persecution. Kung musunod ka gani ni Kristo, na ikaw makaagi sa mga pakigsupak sa mga tao sa imong pag-alagad. O gani kini musangko sa mga pagpanglutos. Sa atong leksyon, gipakita ni Apostol Pablo diha siyang sinulat sa Thessalonica, nga mismong naglutos sa mga Kristohanon nga mga Hudiyo, mao ang mga Hudiyo mismo. O ang mga Hintil nga mga Kristohanon, sila usab gilutos ni adto mga Hintil ug sa mga Hudiyo. Gani mas bugat tungod kay ang mga manglulutos nakasandig sa gahom nga Romanhon. So daw ay madaganan ang mga gipangpalutos. Hinunoa, wala man gyud ingno na to wholesale ni Apostol Pablo nga basta Hudiyo man lulutos. Kay mismo siya Hudiyo man pod. O gani mga kaigsunan, si Ginoong Hesus mismo Hudiyo. Ang 12 ka mga apostolis mga Hudiyo man. So wala kini matod pa sa atong sinultian nga medyo may pagkakinatsila nga sinubadaw. Wala niya aratsada. Wala niya gihimong gitingob nga pagingong Hudiyo dautan na lang. Nganong ato ning gipasantop kay dunay sinultian sa atong lison nga gusto nako ikutlo. Sa mao gihapon nga page 68 sa Teacher's edition nga giprinta din sa Pilipinas. Nagingon ang atong lison. Mga kaigsunan. Prejudice against whole classes of people is not appropriate among those who live at the foot of the cross. Akong balikon. Prejudice against whole classes of people is not appropriate among those who live at the foot of the cross. Ang ipasantop mo, nga kung di kaganahan, dili individual nga tao, di kaganahan sa iyang tribo, di kaganahan sa iyang panit, di kaganahan sa iyang mata, ingon nga tribo, mga kaigsunan, dili ni maayo sa usa ka tawo nga tumutuo diha sa kamatayon ni Jesus. Kanang bitaw na atay racial prejudice. Kanang mo yun, basta puti.
mahari-harion. Basta mauni, naay mga tag sa klases tao. Ayaw ni ana nga tao, kay kada mga tao ana, ang kaliwat na ana, mga tihik, mga matay tagutom. Kay kada nga mga tao, iya-iya. Higala dili maayo ni nga pamaagi. Nga doon na tayo racial prejudice. Usa nga problema sa atong nasod diri sa Pilipinas tungod kay natay tribal prejudice. Pag ingon nato taga-asa ng tawana, ana nga probinsya, ay, wala ayo. Mga kidnapper na. Ha? Kita mo na mga kaigsunan. Kanang mga tao maldito na. Busa na gawin natong leksyon. Prejudice against whole classes of people is not appropriate among those who live at the foot of the cross. Ang kalipay o paglaom ni Pablo na focus dito sa mga taga-Tesalonika. Kay akong balikon. Dili lamang nga siya naka-establish og pastoral care, kung dili doon na sila friendship nga establish mga kaigsunan. Og siyang pagdumala, gugma ang nagpaluyo. Mo hinungdan nga siya naninguha sa pagsulat. Mo hinungdan nga siya adunay burden og lulan sa mga taga-Tesalonika. Tungod sa gugma nga mo'y nag-motivate kaniya mga kaigsunan. Doon ako'y gustong basahon pagdugang. Matod pa din sa page 69 sa Teacher's Edition, nag-imprinta sa Pilipinas, matod pa din And because of this love, he has earned the right counsel the church there. The giving of advice is best received when it is grounded in love. Gugma gani ang magpataliwala sa imong higala. Masayon madawat ang imong tambag kung kini motivated by love. Kung imo nang higala gani ang tao nga imong matambagan, madali niya masabtan ang buti mong ipasabot. Mga kaigsunan, usa ka butang nga akong gisaluduhan ni Apostol Pablo is his pastoral care motivated by love. The Pauline pastoral care is by love. Gusto na ko awhagon ang akong kaubanan nga mga pastor. Gusto na ko awhagon ang mga tigulang sa iglesia. Sa ginagmay ug dinagko nato nga capacity sa pastoral care. Atong panaminan ang pagdumala ni Apostol Pablo. Kaya ang pastoral care ni Apostol Pablo is motivated by love. Giconsider niya ang mga tao sa iglesia not just parishioners, but they were considered by Paul as true friends. Dinhi usab nga gusto nang ipasantop sa mga magbubuhat o sa mga opisyalis sa iglesia. Nga atong establisar ang relasyon sa atong iglesia, pinaagi sa panaghigala. Pinaagi sa panaghigala. Kaya nga atong leksyon na gingon si Apostol Pablo, gitagad ang mga taga-Tesalonika, dili ingon nga membro sa iglesia lamang, kung dili ingon nga mga suod nga higala. Tanawara, sa unang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 17, may laom nga kahulugan ang Grigo nga pinulungan, nga gihubad sa English. Matod pa sa verse 17 sa chapter 2. But we, brethren, being taken from you for a short time and presence, not in heart, endeavored the more abundantly to see your face with great desire. Kanang gingon ni Apostol Pablo, we, brethren, being taken from you in a short period of time. Kanang taken from you, agi ka na sa Grigo nga pinulungan ang buti pasabot. Sa diha, nga nagkabulag sila ang iglesia sa Thessalonica ug ni Apostol Pablo. Ang gihulagwan ni Apostol Pablo sa Grigo nga konsepto, murag nahimo siyang ilo nga tuapos. Murag siyang namatyan o ginikanan. Grabe kalawom ang sinultian kung atong ipasantop ang Grigo nga mga pulong, mga kaigsunan. Nga tungod sa lutos na bulag si Pablo, ug ang panagkabulag gihulagwan ni Apostol Pablo
nga daw siya nahimong ilo nga tuwapos. Daw nahimo siya nga usa ka anak nga namatyan og ginikanan. Mao ba usab nini ang kaseryoso nato nga gibati sa atong iglesia, sa atong mga kaigsuonan. Sa diha nga adunay tawo nga nagluyas pag-alagad. Aduna ba ikaw kahaw-ang nga gibati? Nga daw sama ikaw nga nailong tuwapos tungod kay nawad ang kaigsuon sa sulod sa iglesia. Nga kung adunay nahulog sa pag-alagad o kagihulog sa iglesia, aduna ba kitay kasing-kasing nga mo'y pagbati nini? Nga nagyon si Apostol Pablo. Sa diha nga nagkabulag si Pablo o ang membro sa iglesia, nagabati siya nga daw ilo nga tuwapos. Iyang gibati nga siya daw namatyan o ginikanan. Kay ang handom ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, dili lamang adlaw-adlaw nga relasyon. Apan ang friendship pa naghigala, naghulagway ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika, is an eternal friendship. It is a friendship that will last long. Nga dili lamang karon nga panahona. Kay ang gibati na Apostol Pablo, dili lumalabay nga kalipay, but it is an eschatological joy. Kalipay. Nga kung moabot na ang katapusan sa kalibutan, pag-anhin ni Ginoos, kadto nga panagkahigala, misangko sa kaluwasan sa mga taga-Tesalonika. Tungod kay, ang kalipay ni Apostol Pablo, nga samtang buhit pa siya nining kalibutana, sa iyang pakiglambigit sa mga taga-Tesalonika, he made a difference in the lives of the people in Thessalonica. Mga kagala, mga kaigsuonan, kita bayaan nining kalibutana lumalabay. Daw sama lamang kita sa aso. Daw sama lamang kita sa gabon. Kita nga nagdumala sa buhat sa Ginoo. Kita nga mga ministro. Kamu nga mga opisyali sa iglesia. Kamu nga mga membro sa iglesia. Aduna ba'y inyong lulan alang sa kaluwasan sa inyong isig katao. Mga kaigsuonan, labaw sa tanan. Unsa magyuday handom nato sa sulod sa iglesia? Di ba labaw sa tanan ang kaluwasan sa matag membro sa iglesia? Hinuktukoy kinungon ng pag-ayo. It is not the massive building nga atong ginalantaw. Dili lamang ang katahom sa gambalay mo yung atong ginafocus. But foremost and for all, kita nga mga ministro, kamo nga mga opisyali sa iglesia, ado na ba kamo'y burden nga ang membro sa iglesia mudangat sa kaluwasan. This must be the priority of our church. Salvation of every member. And this priority is the priority of Apostle Paul. Tanaw ragod, aun sa ang sakripisyo nga iyang gibuhat. Gawas nga siya mananahi og tent. Ang usa nga sakripisyo niya, detachment sa friendship. Sa diha nga milayas na sila dito sa Corinth. Mga kaigsunan. Gipalabi ni Apostol Pablo nga iyang gipadalag balik si Timoteo ngadto sa Thessalonica. Aron tan-awon unsang status sa mga kaigsunan. Aron tan-awon kung sila nagpadayon bas pag-alagad. Gipalabi ni Pablo nga mag-inusara sa hintil nga siyudad sa Corinto. Mag-inusara siya dito. Nanon iyang body. Si Timoteo na yun, tayang kaubanan. Na siya maistoryahan, na siya masumbungan. Hapan iyang gipabalik si Timoteo ngadto sa Thessalonica. Iyang giantos ang iyang pag-inusara. That is a sacrifice. Kay gusto niyang pulihan ang iyang pastoral ministry dito sa Thessalonica. Aron dawaton si Timoteo sa mga taga-Thessalonica, iyang gisulatan ang mga taga-Tesalonika. Gi-introduce niya si Timoteo. Nga si Timoteo is my brother. That Timothy is a minister of God. That Timothy is a co-worker in the gospel. Gisuportahan niya si Timoteo.
nga mao ni akong igsoon, spiritual brother. Nga kini akong kaubanan sa buhat sa mayong balita. Nga siya ministro sa Dios. Kay bisan sa taliwala nining tanan, mga kaigsunan, akong balikon, giantos ni Apostol Pablo nga mag-inusara siya sa pipila ka mga panahon. Ugaling lamang mabisitahan ni Timoteo ang mga tumutuo sa Thessalonica. Ugo niya iyang gipasanto pusab sa mga taga Thessalonica. Nga sa umabot nga mga panahon, sa katapusan nga mga kapanahunan, ang matag Kristohanon magaantos. Christian suffering calls to mind the events of the end, during which time all true followers of Christ will face persecution. Moabot ang panahon, labi na sa kakahinapos nga kapanahunan, ngang sumusunod ni Kristo mag-atubang sa mga pagsulay. Kung atong makita nga nagakatuman ang mga gitagna alang sa katapusan nga kapanahunan, dili lamang nato ang kalipay nga niabot na ang fulfillment. Apan mga kaigsunan, nagpasantop. Nga kung niya na nagakahitabo na ang mga tagna alang sa katapusan, ang atong himuon, mangandam kita sa mga pagpanglutos na umaabot. Ug unya, pagbalik ni Timoteo gikan sa Thessalonica, ang kalipay sa usa ka apostol nga mibalik si Timoteo nga nagtaho. Mabasa nato ni sa unang Thessalonica kapitulo 3, versikulo 6 pengon sa 8. Ang kalipay nga gibati ni Apostol Pablo mao nga si Timoteo nagtaho mayong balita ngang mga taga Thessalonica nagpadayon sa ilang pag-alagad ug sa ilang pagtuo. Ug naay gusto na kong hatagag pagtagad. Nga si Timoteo nagtaho ngang mga taga Thessalonica na puno sa gugma sa usag-usa. Sabi niyo yung mga kaigsunan, ang gugma o sa kadakong yawi sa kalambuan o kalampusan sa sulod sa iglesia. Akong gipamalandong. Ngano nga mga taga Thessalonica loving sa usag-usa sa sulod sa iglesia? Ngano ka? Ang ako nakita nga punto mo, because in the first place, their pastor, Apostle Paul, was a loving person. Ngano nga ang taga Thessalonica mahigugmao sa usag-usa? Kay ilang na panaminan sa Apostol Pablo nga siya dili lamang usa ka pastor, apan siya usa ka mahigugmaon na pastor. Siguro din himatuman ang sinultian nga nagon, like pastor, like churchgoers. Kung unsa nga abilidad sa usa ka pastor, kung unsa ang batasan sa usa ka pastor, manakod kini ngadto sa mga membro sa iglesia. Nagingon si Timoteo, ngang mga kaigsunan sa Thessalonica, nagpadayon sa pag-alagad. Nagingon si Timoteo, ngang mga kaigsunan sa Thessalonica, napuno sa gugma. Mga kaigsunan, hangtod kanus apag yun nato mabatni. Ngang matag iglesia nga gisakupan nato, nagadilaab ang kainit sa pagbati sa gugma. Nga malikayan ang atake sa usag-usa. Amin niyo mga kaigsunan, akong gipamalandong. A loving church is a strong and growing church. I repeat, a loving church is a strong and growing church. Kada bang moadto ka ni nga iglesia, ngayon mong makita ang kasuod sa relasyon sa matag-usa. Kada bang magpasakop ka sa iglesia, nga kung doon na kay mga burden, anda maminaw ang imong mga kaubanan sa iglesia. Kana bang nagpasakop ka sa iglesia, nga imong gibati nga ikaw tipik og kabahin sa iglesia. Kana bang imong gibati nang nagdumala sa iglesia,
Ang pastor sa distrito, ang pastor sa iglesia, sama sa kinabuhi ni Apostol Pablo, mahigugmaon nga alagad sa Dios, mga kaigsoon. Ang dakong handom ni Apostol Pablo, nga ang mga tumutuo, musangko sa pagkabalaan, ug nga dili mamansahan ang ilang kinabuhi, hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Gani, akong gustong hatagag pagtagad, ang 1 Thessalonians chapter 3 verse 13. Doon ay gusto na ko pasanto. To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness before God, even our Father, at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Ang handom ni Apostol Pablo nga unta, ang iglesia musangko sa pagkabalaan o walay buling. Kay aron kining panaghigala nga ilang natagamtaman didto sa iglesia sa Thessalonica will go beyond the time and history of this world. Nga inigbalik sa atong Ginoo, walay buling o walay man sa ilang kinabuhi, so that the friendship that they have established will be renewed in that eternal kingdom. Mauni ang friendship forever. Dili lamang ang panaghigala sa lokal nga iglesia. Apan ang atong panaghigala, bisan pag magunob kini nga kalibutan, inigbalik sa atong Ginoo, ma-renew nato ang atong panaghigala. Gusto na ko hatagag pagtagad kining katapusan nga bahin. At the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. Kinsa man kining with all His saints. Nga pagbalik sa atong Ginoo, mubalik siya kauban sa mga balaan. Adunay duha ka interpretation. Tungod kay wala mag-specific kinsa kining mga saints. One school of thought says that the angel is called holy. Therefore, if they are holy, they are saints. Kay mabasa mo po nato, nga nigbalik ni Kristo siya ubanan sa libo ka mga manulunda. So, ang usa ka interpretation na gingon, nga kining gihisgutan sa unang Korinto Kapitulo 3, mga kaigsunan, versikulo 17, nga pagbalik ni Kristo, manulunda ang iyang kaubanan, the saints. Apat sa pikas nga bahin pod, doon na po ilang school of thought. Nga pagsaka ni Ginoong sa langit, dala ang mga matarong. At the second coming ni Ginoong kuhaon ang mga matarong, dadon sa langit, for 1,000 years. And after 1,000 years, Christ will come with all the saints. Kaya ang mga niluwas, gikan sa langit, after 1,000 years, mubalik man pengungan hiya sa yuta. Therefore, the school of thought nga akong gisgutan, nagingon, nga kanang gisgutan, nga pagbalik ni Kristo, kaubanan sa mga balaan, that must be the coming after the millennium. Tigala mga kaigsunan, akong sumadahon, nga gisgutan sa atong lison, friends forever, dili panaghigala lamang sa sulod sa iglesia, apan panaghigala nga eternal. Akong balikon, atong paningwaon uban sa grasya sa Ginoo, nga atong iglesia mahigugmaon, mahigalaon. Kay ng iglesia mahigugmaon ug mahigalaon. Iglesia nga malipayon. Iglesia nga nagatubo. And this is the very church that I would like to be a member. And this is the very church that you would like to be a member. Magampo kita. Dalaygon nga mahan nga naa ka sa mga langit. Ipapuyo ang balaang espiritu sa among kasing-kasing. Aron kami mahibalos paghigugma sa among isang katao. Ipapuyo ang balaang espiritu sa among kasing-kasing. Aron nga kami magkakaton sa pagkamahigugmaon o pagkamahigalaon. Aron diin kami nga iglesia na pasakop. Napasakop kami sa iglesia na malipayon, iglesia nga nagatubo, nga dili lamang ning yuta paghangtod sa pagbalik, among mapabalik ang among panagkasuod na panaghigala ning yuta. Salamat kay ko nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus Maras. Amen.
every hour of every day. Any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.